Isang maganda, mapagpala, mapagbigay at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa inyong pagdalo sa ating gawain. Salamat sa panahon niyo upang tayo sama-sama upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Merry Christmas sa bawat isa at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Dito na po tayo sa mga awit 27:2. Akin pong babasahin, mga kaibigan. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila nga kalaban ko at kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at magpapariwara. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sa muli, magandang umaga. Aking babasahan ulit. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila nga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Dito po, mga kaibigan, nung parang imagine natin na sa loob po tayo ng tangke de gera. So, makapal na bakal, subalit aircon po yan at saka maraming mga gadgets na malamig din po sa loob. Pag doon po tayo sa loob, kahit barilin tayo ng barilin, hindi tayo matamaan kasi may proteksyon na bakal. So, ibig sabihin matibay. Subalit, mga kaibigan, ang pinaka-the best na depensa natin ay ang ating Panginoon. Dahil pag siya ang magbigay ng proteksyon sa atin, ibig sabihin na sure po talaga. Dahil ang tangke de gera ay mayroon ding limitasyon. Subalit ang ating Panginoon ay walang limitasyon. Ibig sabihin, siya ang pinaka-the best, pinaka-matibay na proteksyon. Diba? No? So, napakaganda pag ang Lord. Tapos dito, nakalagay pa dito. No? Natural lang yun na may taong masama. Natural lang yun na mayroong aaway o magpalungkot ng ating puso. Subalit, anong sabi dito? Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. So, bakit? Dahil ang Panginoon ang siyang proteksyon natin. So, yan, no? So, kaya sikapin natin magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. So, di ba, halimbawa ang mag-ama, no? Halimbawa, mayroong tatay at mayroong anak. Pag sila ay magandang relasyon, no? So, di ba, lahat ay gagawin ng ama para ibigay kung ano ang para at ang pinaka-the best sa kanyang anak. Ganun din po, halimbawa, magnanay. No? Yung nanay ay gagawin niya ang lahat. No? So, tingnan niyo po ang nanay. No? Bigyan natin ng pansin yung halimbawa, yung nanay ay naglilihi. No? So, sa kanyang paglilihi, kung anong gusto niyang kakainin. So, hingiin niya yan sa kanyang mister o sa kanyang asawang lalaki at talagang i-provide. No? Kaya, ang mga anak, no, kahit anong gagawin, kahit tagtarin ng pinong-pino, hindi makabayad sa utang na loob sa nanay at sa tatay. Bakit? Kasi grabe ang pagtitimpi ng nanay. No? So yan. So doon yung bata sa loob, protektado. No? So kaya ang nanay ay nag-iingat. No? Kaya ganun din po tayo. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang pag-iingat ng ating Panginoon sa atin ay tulad ng pag-iingat natin ng ating mga mata. So, ibig sabihin na the best, no? Di ba pag matulog tayo, binabantayan tayo at hindi siya naiidlip at hindi siya natutulog. No? Ibig sabihin, love na love tayo ng ating Panginoon. Kaya minsan, huwag tayong ma-stress, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mamroblema na kung minsan parang pakiramdam natin na wala na po tayong kakampi, na kahit na tayong kamag-anak ay wala tayong kakampi, kaaway na po tayo. Subalit, mga kaibigan, ang Diyos, mga kaibigan, hindi niya tayo pabayaan.
Maaring ang ating pakiramdam ay iniwan na tayo ng ating mahal sa buhay, iniwan na tayo ng pinakamalapit sa ating puso, iniwan na tayo ng ating mga kamag-anak, iniwan na po tayo ng ating mga kaibigan, subalit, tandaan niyo mga kaibigan, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na kanyang sinabi, hindi kita iiwanan, hindi kita itatakwil. Kaya mga kaibigan, hindi na po tayo dapat mag-worry pa. Hindi na po tayo dapat malungkot pa dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y nga'y kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kaya makibigan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Wag po tayo mag-worry dahil ang Diyos. Yan, tingnan pa natin dito yung una sa verse 1. Siya ang ating ilaw at siya ang ating kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakutan? Uulitin ko po. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Sa letter B, si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? O kaya makibigan, ano man ang problema mo, ano man ang kalagayan mo, huwag mag-worry. Si Lord, si Yahweh, ang ating ilaw, siya ang ating kaligtasan, kahit anong klaseng suliranin, anong klaseng pagsubok, nandyan po siya na tutulong sa iyo. Kaya huwag mag-worry ha. Tandaan mo, huwag mag-worry. Si Yahweh ang ilaw, si Yahweh ang kaligtasan, si Yahweh ang buog ng iyong buhay. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang aming ilaw, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang muog ng aming buhay. Lord, salamat na inalis mo na ang aming katakutan, inalis mo na ang aming kasindakan, O Lord. Inalis mo na ang aming pagbobori, inalis mo na ang aming stress, inalis mo na ang aming problema. Lord, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abam, isa katakob, dinadanin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus namin, Panginoong tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all.